Reyes wrinkled his pointed nose. Opo, nakita ko siya sa ospital. Pumapatol po siya sa bata. Away niya ako. Alisin natin siya sa house natin, Mama. Ang baho-baho niya po. Niyugyug ng anak niya ang laylayan ng kanyang damit habang itinakip ang teddy bear nito sa ilong. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya aakalaing nagkita na pala ang dalawa. Umupo siya at pinagpantay ang kanilang muka. Hinawakan niya sa balikat si Reyes para kausapin ng masinsinan. Anak, tatawagan ko si Tita Betty mo. Pwede ba na doon ka muna sa kanila habang nandito sa bahay natin si Mr. Bad Guy? Tumingin muna si Reyes kay Ralphie bago sa kanya. Tuturuan mo ba siya ng lesson, Mama? Inosente nitong tanong. Alanganin siyang tumango. Nakahinga naman ng maluwag si Reyes at naupo sa kabilang couch habang nakatitig pa rin sa natutulog na si Ralphie. Tinawagan niya si Betty at sinabi ang sitwasyon niya ngayon sa mga ito. Mabuti na lamang at naiintindihan siya ni Betty. Nangako itong pupunta agad kasama si Noel para mailipat nila sa higaan si Ralphie. Hindi nagtagal ay dumating na si Betty kasama ang asawa nito na mukhang inaantok pa. Pasensya na talaga, Bet. Wala kasi akong ibang mahingaan ng tulong. Sus, okay lang yun, kaya. What are friends for, diba? Anito at iniabot sa kanya ang hiniram niyang t-shirt para kay Ralphie. Maliliit kasi ang mga damit niya at walang kakasya sa dambuhalang iyon. Tulong-tulong sila sa pag-akay kay Ralphie patungo sa silid niya dahil hindi pa niya nalilinisan ang kabilang silid. Wala kasing gumagamit noon. Grabe, bakit dito umuwi to, kaya? At bakit ba naglasing to? Nakapamewang na tanong ni Betty. Napabuga siya ng hangin. Ewan, basta na lang yan dumating dito at nawala ng malay. Kaya alam mo ba kung nasa ng susi ng kotse ni boss? Hindi kasi maayos ang pagkakapark at baka mapagdiskitahan ng mga tambay sa labas. Sabi naman ni Noel. Nilapitan niya si Ralphie at kinapa ang bulsa nito para hanapin ang susi. Ingat, kaya ha, baka ibang susi ang makapa mo dyan. Lagod ka kapag nagkataon. Biro ni Betty sabay bungis-ngis. Sinamaan niya ito ng tingin. Sira ulo ka talaga. Matapos maipark ng maayos ang kotse ni Ralphie, ay nagpaalam na rin ang mag-asawa dala ang anak niya. Nang sila na lamang ang naiwan ni Ralphie ay simulan na niya na punasan ito gamit ang malinis na bimpo. Una niyang pinunasan ang mukha nito, pagkatapos ay unti-unting tinanggal ang botones ng suot nitong polo. Sleeveless, subalit hindi pa man siya nakakaisa, ay pinigilan nito ang kamay niya. No, I'm still married. Mahinang anas nito. Napansin niya ang ilang bendahe sa kamay nito. Bakit nagkasugat ang boss niya? Nadisgrasya ba ito? She sighed. Aantayin na lamang niyang mahimbing ito sa pagkakatulog bago niya simulang bihisan ng lalaki. Hindi naman siya nabigo. Makalipas ang ilang minuto ay hindi na ito kumibo, kaya malaya niyang nahubad ang damit ng lalaki. Napasinghap siya sa pagkaalis niya ng damit. Hindi niya naman pa napagpagstansya na ito, pero hindi niya maiwasang tingnan ang namimintog nitong mga abs gaya ng nakikita niya sa magazine. She was tempted to those assets, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Napadako ang tingin niya sa ibabang bahagi ng katawan nito nang may nakitang nakabukol roon. At sabi ni Betty ay hindi naman kalakihan basta Koreano at sakto lang. Subalit balita niya ay half American itong boss niya. Kaya malamang sa malamang ay hindi ito standard size ng Asian. Ilang beses pa siyang napalunok at nakaramdam ng uhaw. Mariin na lamang siyang napapikit. Nagising mula sa pagkakahimbing si Ralphie nung nakaramdam siya na parang binibiyak ang ulo niya sa sakit. What did he do last night? Habang nakapikit siya ay pilit niyang inaalala ang nangyari noong nagdaang gabi. Tama, he was drunk. Ilang dram siguro ang ininom niya kaya ito ang resulta. Nasapo niya ang kanyang noo at ulo sa sobrang sakit nito. Kapag ganito katindi ang hangover niya, naiisipan niyang magsisi kung bakit lumaklak siya ng napakaraming alak. He slowly exhaled.
The scent was familiar. It belongs to Kaya. Nasaan ba siya? Imposible namang kasama niya si Kaya sa villa. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mata. He was greeted by a cheap ceiling fan na maingay na umiikot sa itaas. Maliwanag na sa labas base sa jalousie window. The place is cheap. Kaninong kama ba itong kinahihigaan niya? Bakit ang tigas? Dahan-dahan siyang bumangon at sinuri ang sarili. He was wearing a faded shirt that looked like an old one. A rug to be exact. Hindi pala siya sa villa umuwi kagabi. Kaninong bahay ba ang pinuntahan niya kung ganun? Iwinaksin niya ang kumot at bumaba sa malamig na sementadong sahig na kulay pula. Ano ba to? Ang bahong floor wax. Masakit sa ilong. Naglakad siya malapit sa may pintuan at marahan iyong pinihit. She saw a woman's back. Kinusot niya ang kanyang mata. He wasn't mistaken. It was Kaya at mukhang may kausap ito sa cellphone. Yes, baby. Kumain kang mabuti, okay? Malambing nitong sambit. Sino bang tinatawagan niya? Si Tristan ba ang tinatawagan niyang baby? Bahagya siyang napasimangot. Mukhang baby yon. Mas bagay dun ang damulag. May mataas na iyong sungay. Oo naman, huwag kang mag-alala. Sige na, ibababa ko na tong tawag, okay? I love you too. Miss Midsia, bakit ba siya nakikinig sa usapan ng iba? Dagdag pang inis lamang yun sa araw niya. Nang akmang pipihit paharap si Kaya ay mabilis pa sa 4:00, siyang umalis sa pintuan at bumalik sa kama. Hindi nagtagal ay pumasok na ang dalaga. She was wearing a loose shirt and black jeans. Ngumiti ito nang makita siyang nakaupo na. Magandang tanghali, boss. Kamusta ang pakiramdam niyo? Bati ni Kaya. Ralphie eyed her. Yung tipong pinagdududahan siya. Why am I here? Anong ginawa mo sa akin? Naningkit ang mga mata nitong tanong. Bahagyang natawa si Kaya. Bakit parang kasalanan pa niya? At bakit sa tono ng pananalita nito ay pinagsamantalahan niya ang lalaki? Hindi naman niya matatawag na pananamantala ang ginawa niyang pagtitig sa abs nito kasi hindi naman niya ginusto iyon at utos lamang ng panahon. Tinaasan niya ito ng kilay. Aba boss, malay ko at bakit ka dito umuwi kagabi? Kibit balikat niyang sagot. Sandali itong natigilan kapag kuwan ay napatango. Yeah, right. I remember now that I came here last night. I didn't do something nasty, right? Umiling siya. Mukha naman itong nakahinga ng maluwag pero maya-maya pa ay napalitan iyon ng pagkabalisa. How about you? Hindi mo naman siguro ako hinipuan at sinilipan, hindi ba? Nanlaki ang kanyang mga mata. Maghulos dili ka naman sa pinagsasabi mo, boss. Ako talaga, manghihipo? Wala akong interes sa'yo, no? Mabuti nang makasigurado ako, Kaya. Who knows you have a crush on me? Ang kapal. Mabuti pa kumain na po kayo. Mukhang nalagyan ng hangin yung utak nyo dahil sanay na kayo sa malamig na aircon at hindi sa ceiling fan. Vincent Ralphie chuckled. Don't bother. I will go home right away. Anito pero hindi siya nagpatinag. Kahanda na ang mesa, boss, at nakakawala ng grasya kapag tumanggi kayo. Mauuna na ako. Tinalikuran na niya ito at naunang lumabas ng silid. Nang maglakad siya sa kusina, ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong meron sa bagong gising nitong mukha at gano'n na lamang kabilis ang pagtibok ng puso niya. Ralphie stared at the door where Kaya left open. Ayaw niyang makasabay ito sa pagkain. He wanted to be alone but the aroma of the soup was invading his nostrils, inviting him to take a sip before leaving. Ang bango, nakakapanubig bagang. Akmang aalis na siya sa kama nang mahagip ng mga mata niya ang natumbang picture frame. He picked it up and stared at it for a moment. Nangunot ang kanyang noo nang makita ang isang pamilyar na bata. Oh, how could he forget that feisty kid that reminded him of Kaya because of his hawk-eye like? Magkasama ang dalawa sa larawan. Are they blood related? Pareho sila ng mata and almost all the facial features, especially when the kid's bridge nose na parang kagaya ng napangiwi siya.
He must have been mistaken. Kaano-ano ba ito ni Kaya? Is this her child? Pero bakit hindi niya alam? At saka kung anak niya ito, ibig sabihin bata pa lang siya ng magdalang tao. Or maybe, he was her little brother. But Falyonina's family consists of 3 sisters only. Maybe Kaya has a personal reason kung bakit hindi nito sinabi ang tungkol sa bata. And it was way out of his business. Hindi na naman ito magtatagal sa buhay niya, gayong nalaman na niya ang sekreto ni Grace. Tuluyan na siyang bumangon at hinanap ang kusina ni Kaya. It was a very cute dining room. Napatingin siya sa chicken stuffed toy na nasa sahig. Naalala niyang iyon din ang paborito niyang laruan noong maliit pa siya. His father even made a big personalized chicken stuffed toy na hanggang ngayon ay nasa bahay pa niya. There must be really a kid in this house. Ang tanong ay kung nasaan. Upo kayo, boss. Iminuwestra ni Kaya ang isang silya sa harapan nito. Sumunod naman sa kanya ang lalaki. Sinipat nito ang tingin sa ulam na nasa mesa. Tumikhim siya at nilagyan ng kaunting kanin ang plato at itinabi ang isang bowl ng tinolang native chicken. Sinamahan din niya iyon ng kape na pantanggal hangover. Unang tinikpan ni Ralphie ang sabaw. Wala talaga siyang ganang kumain dahil masakit ang ulo niya. But then he doesn't wanna upset Kaya, lalo pat inihanda ng dalaga ang lahat. The soup was good. He hummed and tasted it again. Hanggang sa paisa-isang subo ay nagsunod-sunod na. Ngayon na lamang ulit siya kumain ng marami. Tinikman din niyang muli ang kapeng itinimpla ni Kaya, and he can say it was way better than those Starbucks coffee he tasted. It was very natural. Never knew you could blend coffee this good. Papuri niya. Matamis na ngumiti si Kaya. Talaga? Nagustuhan mo rin? Yup. Bakit? Sino pa bang ibang pinagtitimpla mo ng kape bukod sa akin at sa sarili mo? Casual na tanong ng lalaki. Si Tristan, tuwing pumupunta siya dito. Nagangat siya ng tingin kay Ralphie nang tumahimik ito at mukhang may malalim na iniisip. Pinitik niya ang kanyang kamay sa ere para pukawin ang atensyon ng lalaki. Napapitlag naman si Ralphie. Ayos ka lang ba talaga, boss? Yeah. Sorry, may inisip lang ako. Anito at muling sumimsim ng kape bago luminga sa paligid. Are you alone here, Kaya? Naglikot ang kanyang mga mata. What if may bakas na may kasama siyang bata sa apartment niya? Tumikhim siya. Wala, boss. Ako lang mag-isa dito. Umangat ang isang kilay nito. Really? Oo naman. Tumango si Ralphie at hindi na nagtanong pa, kaya nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lamang at hindi na ito nangulit pa, at tahimik na tinapos ang pagkain. Thank you for a very pleasant lunch, Kaya. Sa lukuyan ng palabas si Ralphie ng kanyang apartment. Tipid siyang ngumiti sa lalaki at muling napadako sa bendahe nito sa kamay. Maybe Ralphie noticed his stares, kaya pa simple nitong isinilid sa bulsa ang kamay. Walang anuman po, boss. Sana natanggal ang hangover nyo. Masigla pa rin niyang sabi. Ralphie smiled. I need to go. See you around, Kaya. Pinanguan siya ni Ralphie at hinatid tanaw itong papasok sa kotse hanggang sa makaalis na. Pumasok na siya sa loob at natagpuan ang damit na hinubad ni Ralphie. Out of the blue, ay dinampot niya iyon at inamoy. It was Ralphie's natural and intoxicating scent. Nang makita ang sarili sa salamin, ay mabilis niyang itinapon ang damit palayo. Nagmumukha na siyang psychopath sa kanyang ginagawa. Sunod na araw ay pumasok na si Ralphie sa opisina dahil sandamakmak na trabaho na ang kanyang kakaharapin. Punuan din ang schedule niya dahil sa mga meetings na ikinansel niya noong nakaraan. But as of the moment, he was staring at 2 idiots in front of him. Nayayamot siya lalo pat nagdala ito ng napakaraming pagkain at doon tumambay sa opisina niya. Naanimoy nasa picnic ang dating. Hindi ba kayo uuwi?
Kararating lang namin Vicentius, Ralphie. Tapos papalayasin mo na kami agad? Nagdadramang anin ni Zeus. Tumayo si Tristan at walang pasabing isinubo ang isang piraso ng McWing sa kanyang bibig sa marahas na paraan. Paborito mo yan, 'di ba? Nakangising aso nitong Saad. Alam mo, Ralphie, concern lang kami sa'yo. Baka mamaya mamatay ka na sa gutom. Kaya broken-hearted lang ako pero hindi pa ako nasisiraan ng bait para magpakamatay sa gutom, Balsameda. Aniya at padabog na inilapag ang fried chicken sa ibabaw ng kanyang laptop. Humalakhak ang dalawa kaya mas lalo siyang nainis. Hindi na rin siya nakapalag nang hilahin siya ng mga ito papunta sa center table para kumain. Nga pala dude, tinapos mo na ba ang kontrata nyo ni Kaya? Maya-may tanong ni Zeus kahit puno ang bibig. Hindi pa, kaswal niyang sagot. Why? May plano ka pa bang ituloy ang nasimulan ninyo? Nope, not a chance. Piping sabi niya. Then why are you still keeping her? Let her go. Ani naman ni Tristan. Sinamaan niya ito ng tingin. Bakit ba atat na atat ka ha? Tristan puts his hands up as a gesture of surrender. Wala akong balak makipag-away sa'yo, dude. I saw you sleeping at her apartment last time. Kasi sinundan kita. Dahil alam kong lasing na lasing ka. She take you in and look after you. Ang akin lang naman ay kung gusto mo makipagkaibigan sa kanya, freed her from your contract and approach her with your pure intention and friendship. Not because you were lonely, but because you were simply want to be friend with her. Sa kanya pa talaga nang galing ha? Tristan sighed and looked at him intently. Sabi mo nga dati, Kaya isn't vibrary for me to get close to her. And most of all, she isn't some kind of random chick out there for rebound, Ralphie. Tristan has a point. He can't argue with that. Of course, alam niya rin kung anong ginagawa niya. He just needs time dahil sobrang abala niya sa ngayon. Huwag po kayong mag-alala at gagawin ko ang sinabi ninyo, Master. Sarkastiko niyang wika. The two heartily laugh at nahawa na rin siya. After their lunch ay tuluyan ng nagpaalam ang dalawa. Nagpasalamat naman siya at wala nang manggugulo sa kanya. He went home late, mabuti na lang at hindi nagaano ka-traffic sa daan. Pagdating niya sa villa ay nakita niya ang sasakyan ng mami niya sa garahe. Maybe what he did last time finally reached her ears. Inihanda na niya ang kanyang tenga para sa mahabang sermon nito. Upon reaching the entrance, natanaw na niya itong prenting nakaupo sa isa sa mga couch sa bulwagan. His mother is eyeing him Sherwood. Yung tipo ng tinging tagos hanggang kaluluwa. Good evening, Mom. Bati niya dito. He bowed in a Korean gesture. His mom has 1/4 Korean blood while his father is pure Korean. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Charlotte. Sit! I want to talk to you, son. Tumalima siya at umupo malapit sa ginang. He hung his head low. Hindi niya matingnan ang mami niya sa mga mata because somehow he was ashamed of what happened to his marriage. Maybe it's true that mothers really have an instinct of what's good for their children and what's not. Nakarating na sa akin ang balitang nagwala ka raw dito nung nakaraan. I've known you all, your life, at ni isang beses ay hindi ka gumawa ng ganong eksena. So better be honest with me of what happened. Charlotte demanded, full of authority. Humugot siya ng malalim na hininga bago nag-angat ng tingin at sinalubong ang mga mata ng kanyang ina. Grace is having an affair with my friend and it started a long time ago. What? Gulat nitong tanong. You heard me, Mom. She's having an affair behind my back. How dare she got the audacity to cheat on you? Sinasabi ko na nga bang walang magandang maidudulot ang babaeng yun sa'yo. Pero hindi ka kasi nakinig. Hysterical nitong Saad at napatayo pa. Charlotte walked back and forth in front of him. Napakasama talaga ng babaeng yun.
Pagkatapos niyang humiga sa kama ng puno ng pera, nagawa pa niyang mga bet. Ang kapal talaga ng muka. Enough, Mom? Anong enough? Kahit namurahin ko pa siya buong buhay ko, hindi magiging sapat yun. Inalagaan at pinalaki kita ng maayos, Ralphie. Hindi para lokohin ka lang ng babaeng walang namang naimbag sa buhay mo. Minasahe na lamang niya ang kanyang sentido at hindi na sumagot pa sa ina. Bagkos ay hinayaan na lamang niya itong sermonan siya, total ay kasalanan naman niya. Nakinig lang siya na siya dito noon ay hindi aabot sa ganito ang lahat. But what he can do? He was in love with her before. Sisiguraduhin kong gagapang pababa ang babaeng yan, kasama ang karera niya. Watch me, Ralphie. Mom, I'm old enough, okay? Ako na ang bahala sa problema ko. Awat niya dito. Though he was mad at Grace ay ayaw niyang sirain ang karir ng babae. Pangarap niya iyon, kaya hindi niya ito papakialaman. Isa pa ay magpinagsamahan silang dalawa kahit papaano. They got married in secret. Their relationship will end and it's going to end in secret too. Siguraduhin mo lang nahihiwalayin mo ang babaeng yan. Dahil kung hindi, ay ako mismo ang gagawa ng paraan para babagsakin siya. Siyang tumango. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mommy niya. Maya-maya pa ay parang maiiyak na rin ito. Come here, I will give you a hug. Natatawa siyang lumapit kay Charlotte. Mahigpit itong yumakap sa kanya at ganun din siya. Somehow ay naibsa ng kanyang nararamdaman lungkot nang yakapin niya ito. Marahang hinaplos ng mami niya ang kanyang likod. Tandaan mo anak, kahit na malaki ka na at minsan umaasta kang hindi mo na ako kailangan, Mommy is always here for you, okay? Tandaan mo anak. Nakangiti siyang tumango sa ina. He remembered the good old days. Lagi silang ganito lalo na noong bata pa siya at nilalabanan ang sakit niya. I miss you, Mom. Aniya. Namiss mo lang ako ngayong may problema ka. Pero kapag wala, halos hindi mo nga ako maalala. Pagtatampo pa nito sa kanya. I'm sorry. Charlotte stayed in his villa. Ipinagluto din siya nito ng hapunan at sabay silang kumain. Somehow, he felt good. Ngayon lang niya na-realize na sobrang tagal na pala silang hindi nakapag-banding ng ganito dahil madalas na silang mag-away ng mami niya noong ikinasal siya, and Grace never did any effort to befriend his mom. Bakit ba ngayon niya lang iyon nakita? Kaya receive a call from Ralphie early in the morning. Kinakabahan pa siya habang pinipindot ang answered button. Are you free? Let's meet later, Kaya. Anis sa kabilang linya. Napangawi siya nang mapadako ang mga mata niya sa kalendaryo. Boss, pwede bang bukas na lang? May importante kasi akong lakad eh. Mahina niyang anas. Hindi naman agad nagsalita si Ralphie kaya kanabahan siya. Baka hindi papayag ang lalaki. Di yata't ngayon pa naman ang schedule ng chemotherapy ni Creyos at hindi naman niya ito pwedeng iwanan na lang sa kahit na sino. Okay, tomorrow then. Napatitig siya sa kanyang cellphone. Himala at hindi ito nakipagtalo sa kanya. Dati pa naman ay hindi siya pwedeng magreklamo at ito pa ang laging masusunod. Sigurado kayong ayos lang, boss? Paninigurado niya. Yes, I will text you the address. Come at the exact hour I want. Anito at hindi na siya hinintay na makasagot pa. Dahil pinatayan na siya nito ng linya. Kinabukasan ay nakipagkita nga siya kay Ralphie. Nasa isang cafe din sila na medyo may kalayuan sa cafe niya. Pagdating niya doon ay naroon ang lalaki at nakaupo. Agaw atensyon ang presensya nito sa buong shop, lalo na't matangkad ito at magandang lalaki. Good morning po, boss. Bati niya. Nguan lamang siya nito at itinuro ang upuan sa harap ng lalaki. Tahimik siyang umupo at hinintay ang sasabihin nito. Napadako ang tingin niya sa attache case nito sa mesa. Mukhang papasok na pala sa opisina ang lalaki. Order anything, Kaya. Everything is on me. Naku, huwag na boss. Busog pa po ako.
Umiiling niyang tanggi. Hindi siya nito pinilit, bagkus ay may kinuha ito sa attache case. Pagkakita niya ay isa iyong checkbook. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mukhang alam na niya kung bakit ito nakipagkita sa kanya. Parang nagkaayos na ulit ang dalawa sa tulong ng kanyang presensya. Nakakatawang kagaya noon, malungkot na naman siya sa resulta ng kanyang trabaho. Aalis na ulit ang lalaki sa kanyang buhay. Here's your payment, Kaya. Magmula ngayon ay hindi mo na kailangan pang magpanggap bilang girlfriend, mistress o whatever you are. Anito at ibinigay sa kanya ang tseke. Kung ibang tao siguro siya ay magsasaya siya sa nakikitang bilang ng nakasulat doon. Pero hindi eh. Imbis na maging masaya ay nakaramdam siya ng kahungkagan sa kanyang damdamin. Nagkabalikan na po pala ulit kayo ni Miss Grace? Hindi niya napigilang itanong. She heard a deep sigh. Ralphie's eyes were cold unlike the usual. That matter doesn't concern you anymore, Kaya. Not because I kissed you, you will ask. If you have the right to ask for me a personal question? No. You are already done with your part and it will stay that way. She felt a slight pang on her chest. Ang tanga naman niya. Bakit ba siya nagtanong gayong wala naman siyang karapatan? He hired and paid you, so shut up. Kastigo ng isipan niya. Kaya nodded her head. Pasensya na po, boss. Nakayuko niyang sambit. Ralphie sighed again. It's fine. Anyway, I will take my leave now. Live your life at a normal pace again. Forget about everything that happened. Anito at tumayo na. Nanatili siyang nakaupo at hindi ito matingnan sa mga mata hanggang sa narinig na lamang niya ang mga yabag nito palayo. Slowly, she picked up the check and stares at it. Napagpasyahan na niyang itago muli ang tseke. Wala naman siyang planong gamitin ang perang iyon dahil may pera pa naman siya. She will try to live a normal life, like he said, though she knew that she won't again. Ralphie stared at Kaya's figure inside the coffee shop for how many times before dialing Zion's number. Hey Ralphie, how are you? Masiglang wita nito. Zion chuckled. Tumikim siya. I need you to do something for me, dude. Matapos sabihin ang pakay niya ay napabuntong hininga siya. He's letting her go for the second time around, kahit na hindi naman ito naging sa kanya mula sa umpisa. Grace was staring at the email she received this morning. It came from Zion Cade Samaniego, her husband's lawyer. Soon to be ex-husband pala. Ralphie already signed the divorce paper and even passed it to the court for hearing. Alam niyang mapapadali iyon, knowing how rich and influential Ralphie is. Mula sa kanyang likuran ay yumakap ang isang lalaking kasama niya sa hotel suit kung saan siya nanatili habang hindi pa tapos ang fashion show. Her boyfriend, Jerome. Like Ralphie, Jerome was a very handsome man too. Kaya karamihan sa mga kababaihan ay baliw na baliw din dito at naging dahilan yon ng kanilang hiwalayan noon. Hey, what's wrong? Malambing nitong tanong. Ralphie agreed on the divorce. Walang gana niyang sagot. Jerome loosened his hug and made her face him. Malamlam ang mga mata ng lalaking nakatitig sa kanya. With a long face, hindi ba dapat magsaya ka? You chose me. You got what you wanted at kalahati ng kayamanan ng asawa mo. Mapupunta sa'yo dahil hindi ka naman pumirma ng prenuptial. She released a deep sigh. Jerome was about to kiss her when she pulled away immediately. Natigilan ang lalaki at nagtataka siyang tiningnan. May problema ba tayo, Grace? Her eyes bore into his body before shaking her head. Wala. Wala tayong problema, Jerome. I just need to take a shower. May nakaschedule pa akong fashion show ngayon at kailangan ko nang maghanda. Pangangatwiran niya bago tinalikuran ang binata. Sinundan naman ito ng tingin ni Jerome. He felt something odd with Grace this morning,
upon receiving the divorce notice. Hindi kaya nagsisisi ang babae na siya ang pinili nito? Humiling siya para iwaglit ang kanyang mga negatibong iniisip. Mahal siya ni Grace at iyon ang panghahawakan niya. Aalis ka na ba, anak? Napalingon si Ralphie sa direksyon ni Charlotte. Galing sa labas ang mami niya at ito mismo ang nagdidilig sa mga halaman nito. He was currently staying at his mother's house at hindi sa villa dahil na rin sa request itong makasama siya kahit ilang araw lang. Speaking of the villa, he was planning to sell it to the market at magpagawa ng bago. Ayaw niyang makita ang bahay na iyon, lalo na ang silid nila ng taksil niyang asawa. Thinking about her affair makes him feel betrayed and disgusted. Sino bang mag-aakalang magkasalo silang dalawa ni Jerome sa iisang babae? Yes, Mom. I am badly needed in the office today dahil marami akong meetings na pupuntahan. Okay, take care, son. Lumapit sa kanya ang ina at inayos ang kanyang necktie. Oh, and by the way, Hera called me. Nagpapatulong siya sa akin na kung pwede daw ba kayo mag-dinner. Sabi niya hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya.